Ate, paabot nga sa lamin. Ay, sorry. Paabot din ng mga Bible. Okay, nasa Zoom po. Yeah, di magandang tanghali. Magandang tanghali sa ating lahat. Ay magsisimula na sa ating pag-aaral. At bagong simula tayo ay makikinig na yung song. Wala ang yung song din. Ito po. Hindi mamili tayo. Sa Facebook. Ay, Messenger. Namili ka na ng yung medyo ugnay lang. Oo, meron po ako. Ay, makita kayo, Eric. Anong gusto niyo? Redeem? Meron. Medyo familiar ako eh. Redeem. Redeem. May redeemer? May redeemed. Redeemed. Ito po. Share screen natin. Yeah, malaki. Ano ko lang po. Share screen ko lang para alam nila yun. Nagbigay mo sa langit, pero napakalala na yun pa. Tapos puso ang aming
Salamat sa inyong pagbutihan dahil sa umagang ito sa kagalakan sa inyong pagkakataon na kami ng ito grupo ay sama-sama sa lugar na ito para pag-aralan yung salita na sa ano po ay yung sila. Kami na inyong banal na espiritu. Ang pag-aaral namin sa inyong salita ay magbigay sa amin ng karunungan para magbigay sa amin ng kaaliwan at harapin ang maraming mga pagsubok at maraming katanungan na siyang gagapay sa amin na makapagpasya ng tama at pakain kami sa landas ng karunungan. Salamat din po sa material na bagay at sa mga upang mga pagtubay na ilalaan sa amin. Ngayon ba din ang ibang kasama namin kung sa likod ng kamaratang ligtas. Tawad muli sa antong kulang, lahat ang magsangali lang ng Jesus. Okay, salamat. So, ang ating dilimana ngayon ay tatalakayin dito sa Revelation, no? Revelation, chapter 8. Ayun na pala. Alin itong ano? Alin yung sa sa konteksto? O, sige. Sige, Para ano, ako na yung pagsutuwang sa yung dito. okay, ang susunod na pag-aaralan muna ay ang ating contextual na tatalakayin mo Brother Ruel, yung summary, no? Joshua. Pero nga ni isang Bible verse. Yung Bible na sa Bible, may summary. Bawat na. Tanda ko na. Okay. Di ating requestway, matapos ng tatlong natin pagtalakay sa unang kabanata na Gosway, ay bagamat ito isang alat ng kasaysayan na naiulat sa Biblia, ito isang pangyayari na makukuha tayo maraming aral. Ano po, tandaan natin na meron ng bagong pinuno ang bansang Israel sa pangunguna ni Josue, isang mandirigma, pinuno, mandirigma, matapang, masunurin, tinuturing din siyang na isang hukom, marami pwedeng tawag na titulo kay Josue. Isang magandang halimbawa siya sa atin. Ano ba yung mga magagandang punto na matututunan natin sa unang kabanata Josue? Tandaan natin, pwede kayong magtaas ng kamay kung meron kayong gustong punto na bukod sa punto ko na pwede ibahagi sa ating pag-aaral. Nakita natin na sa anumang panahon, magkaroon ng pagbabago sa lugar, kalagayan, pamumuno, sitwasyon o lugar. Yung plano ng Diyos, pwede ba nga pahinto? Hindi, dahil hindi, di ba? Tandaan natin na nagtutuloy-tuloy ito. Kahit na malaking hadlang ang pwedeng umiral, mangyari. Ang plano ng Diyos para sa kanyang bayan, sa kanyang lingkod, tuloy-tuloy, di ba? Kaya yun ang isang bagay na makakapagtiwala tayo sa Diyos na magtatagumpay ang kanyang plano. Diba? Kahit na si Josue na kinikilala na si Moses na isang napakahusay din na pinuno sa bayan ng Diyos, dito naging hadlang si Josue ang karapat-dapat na bago pa man mamatay si Moises, ay inihanda niya na si Josue. Hindi natin alam. At maging ang bansang Israel, hindi nila alam na nung pagtatalaga ni Moises kay Josue bilang isang mamumuno sa pakikipagdigma, ito pala ipapalit kay Moises. Wala namang ganun sinag-idea sa simula, di ba? Batay doon sa akalat ng todo. Nalaman na lang ito nung malapit nung mamatay si Moises, di ba? Kaya yung pala yung plano ng Diyos para kay Josue, no? Kaya
ang plano ng Diyos ay hindi mahihinto. Tandaan natin yun. Kaya huwag tayong mangamba, mga kapatid, kung sino man ang ating kasama bilang mga tagapanguna. Kahit ako, alam nyo, sino ba yung magpapatibay sa atin, kung mawala yung mga magagandang, o mahuhusay na halimbawang mga kasamahan natin. Pero alam ng Diyos yung, kailangan natin, sa spiritual lalo na. Yung gawain niya ay mahihinto, ay hindi mahihinto. Isang punto pa na makukuha nating aral sa unang kabanata ng Joshua ay pansinin natin dito sa binanggit ni Joshua na sa dakong tututungan nila, sabi nila, makakaharap nila yung maraming mga bansa na pwedeng makaharap nila bilang makakadigma nila, makakasagupa nila. Ibig sabihin, bagamat ito yung alam nila sa simula na lupang pangako na tuturin nilang mana, di ba? Na kapag nakatira na doon sa lupang pangako, nandun na yung kapahingahan, di ba? Kapahingahan kasi 40 taon silang naglakbay di ba? Yung pagkain nila, yun din, yung damit nila, yun din. Pero lahat yan magbabago kapag sila ay nandun sa yung minanang lupa. Kaya sa malaking sakripisyo na ikinabuhay nila dun sa ilang ng 40 taon, matatapos na yun. Nagpahinga na sila doon, di ba? Kasi may sarili kang lupa, may sarili kang taniman, di ba? May sarili kang hayupan doon. Kaya masasabing kapahinga yun. Pero pansinin natin, bagamat matataglay nila yung mana, may problema pa rin, di ba? Andiyan yung kailangan makakasagupa nila yung mga taga-Kanaanita na kailangan paalisin muna nila. Nasasakot pa rin yung kanilang buhay, Kaya malaking sakripisyo pa rin, Hindi lahat ay kaluwalhatian ang nando kaya bagamat taglay nila yung mana. Taglay din natin sa isipan sa ngayon kasalukuyan bilang sa Kristiyano. Tayo ay sabi nga ni Apostol Pablo yung makalangit na na pagkamamayan, di ba? At tayo ay tumalikod sa sanlibutan, nasa landas tayo ng liwanag. Isipin natin pwede na magiging pag-aang ang buhay natin. Sabi ni Jesus sa Mateo 11:28, yung susunod sa kanya, di ba? Pagiginhawain ko kayo. Di ba? Meron tayong spiritual na mana. Pero hindi natin dapat isipin na pagkat tayo taglay yung manang pag-spiritual ay wala na tayong suliranin. Pakikipagbaka pa rin tayo sa maraming mga pagtubok. Tandaan sabi ng Panginoon Jesus, yung sumunod sa kanya, sabi niya, hindi kayo, wala pamatok. May pamatok pa rin. Di ba? Yun nga lang, pagkakaiba doon sa pamatok sa mga hindi niya lingkod, sabi, ang aking pamatok ay magaan. Di ba? Pagkaman tayo may spiritual naman, sabi, meron pa rin tayo mga pasanin. Di ba? Pero hindi na katulad nung pasanin na nung tayo ay hindi lingkod ng Diyos. Hindi pa natin tagal yung Kristiyano pamana. Kasi magaang, sabihin hindi ito magbibigay sa atin ng pagbagsak sa ating kalooban. Kundi mas mahirap ang magiging ang suliranin kung tayo hindi magiging talusunod ng Panginoon Jesus. Sabi ko nga, ano ba ang madaling pasanin? Yung 10 kilong bakal o 10 kilong bulak? Pareho timbang. Di ba? Pareho 10 kilo. Huwag mo sabihin, mas mabigat yung 10 kilo. Pero, mas magandang pasanin yung 10 kilong bulak. Kasi hindi tayo magagasgasan, hindi bumagsak man, sabihin hindi. Malambot. Malambot yan Kasi sabihin mo ganun pa rin. Kaya parang ganun ang aking paghahalimbawa doon. Meron tayong pamatok na bilang Kristiyano. Pero yung pamanang yun, bilang isang Kristiyano sa atin ay may suliranin pa rin. Pero nakakapagpaginawa pa rin sa kabuuan ng larawan. Isa pang magandang aral dito ay yung
para sa yung paghimok ng Diyos na kay Josue na para siya magtagumpay, para maging malakas ang kanyang loob, 'di ba? Para hindi siya pabayaan ng Diyos. 'Di ba sabi do'n, yung aklat ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong dibdib, kundi yung basahin, mulayin, at tuparin. Yan. Kaya yung tinatawag na Torah, yung kautusan na yun ay hindi dapat na kalimutan ni Josue bilang isang pinuno. Kasama yun sa pagiging matagumpay na pinuno niya sa bayan. Maging familiar siya sa salita ng Diyos, sa utos. Di ba? Bakit siguradong ano yun, magtatagumpay? Kasi yun yung galing sa Diyos. Tandaan natin halimbawa, yung kautosan ng Diyos ay hindi ito eksperimento eh. Yun yung pagsubok na. Hindi ito trial and error. Ano? Galing sa kanya mismo. Halimbawa, doon sa Exodus 20, di ba, doon sa pumuntos. At sinabi ng Diyos. Yan. Sabihin, kaya niya sinabi yun dahil wala nang gaganda rito sa sistema. Kaya ang kailangan lang ni Josue ay kailangan sa buhay yun, idiin ito sa sa buong bayan na ito ang dapat nating itaguyod na sistema sa ating buhay bilang isang bansa. Hindi kagaya ng kautusan ng ibang mga bansang nakapalibot sa atin. Bilang Kristiyano, di ba? Napakahalaga rin na yung salita ng Diyos na o banal na kasulatan ng Biblia ay ating basahin, mulayin, at pa rin ang sinasabi nito. Sabi ng Apocalypse 1:3, maligaya siya nagbabasa, tumutupad. Lalo na, habang papalapit ang panahon. Sabihin, napakahalagang papel na ginagampanan ng Biblia na basahin natin para sumaatin din palagi ang Diyos sa pamamagitan ng Jesus. Maglaan tayo ng panahon na ito ay basahin. Yung iba ginagawa pa nila naglalagay sila ng teksto sa Biblia, sa damit. Maganda maganda rin di ba? Kasi parang sabi ng mga ibang nagpapayo na diba, gusto mo matupad yung pangarap mo na magkakotse. O magkaroon ng magandang bahay. Maglagay ka dyan ng picture ng kotse, bahay. O kahit sa bag mo. Sabihin, nag-audio sa'yo na dito yung direction mo. Di ba? Yung para matupad yung pangarap. Yun din naman sa ating ginagawa sa Kristiyano, yung ganun mga ginagawa na para magpaalala na yung pala pag may problema ako para baka mali natutuksong gawin yun. Nakita niyo yun. Yung teksto niyo, di ba? Ang bibigay sa kanya na dapat pala mga lang simple pero hindi naman sinabing wala ganun, hindi naman yan. Pero ang bottom line dito ay maging pamilya tayo sa salita ng Diyos. Bilang sa Kristiyano. Meron kayong karagdagan po ngayon. Pwede itaas ang kamay kahit sa kalagitnaan ng aking pagtalakay. Brother Ron. Okay, yung unang-una, di ba yung bago namatay si Josue, isinanay na ni Moises talaga. Diba? Ibig sabihin, hindi pa binibigay sa kanya yung responsibilidad ng mga siwa. Pero binigyan na siya ng inatasan, inano na siya na mayroon na pala nakaprogram kay Moises na bigyan siya ng ganun dahil nakikita niya na si Josue isang marami ng alam, no? Marami na siyang natutunan sa kanya, marami na siyang nakuha nasanay na siya sa mga gawain nila ni Moises, no? So, ibig sabihin, pinakikita dito talagang ang Diyos, tama yung binanggit mo, na kahit mawala na si Pedro o si Juan, meron pa rin mga kasunod na mga ngasiwa, no? Meron nang nakahanda, may preparasyon na. So, ibig sabihin, tama yung sa'yo, nagkasalin-salin dahil yan. Tama yung binanggit nyo na hindi pwedeng hindi magtuloy-tuloy yung salita ng Diyos. Kasi pinaalala nga rito nung namatay na nga bago nga mamatay si Moises, di ba? Tinipon niya yung mga matatanda, yung mga bawat leader doon sa bawat tribo.
na nagkaroon sila ng pag-uusap doon na nung kung papaano yung si Josue na ay yung magiging kahalili niya. Diba? Siya na yung parang binibigyan ng panibagong responsibilidad. Formal na ini. Oo, in-announce. So, ibig sabihin, alam na rin ni Moichi sa sarili niya na malapit na rin siyang, siguro, may nararamdaman na siya, hindi natin alam. Ano yan. Tapos dito sa 9, pinaalala rin kay Josue, bagamat medyo sabihin na natin si Josue, medyo gulat din siya, siyempre di siya na bibigyan, di magte-take over ng panibagong pagpapatakbo ng sabihin, pero hindi siya pinabayaan, no? Pinalakas siya ng Diyos, di ba sabi. Tapos sinabi nga dito na ibig sabihin dito sa 8 na wag kang matakot, wag kang dito sa 7 at dito sa 8 na saka sa 9 na magpakatatag siya para doon sa maging bihasa siya, alamin niya yung kasulatan mo. Kasi yun yung kaayusan, yun yung magiging paraan ng gagamitin niya para maipa-implement niya doon sa bansang Israel sa mga tagasunod niya. Ibig sabihin, yun yung kaayusan ng Diyos talaga na dapat natin gawin kung ano yung utos ng Diyos. Yun yung i-announce lagi o pinapaalala ni Josue para Diyos sa mga tagasunod nila ng sana Israel. Doon din pinakita rin dito na ang Diyos laging nakagabay. Ibig sabihin, ang Diyos, kahit alam natin medyo, siyempre, siguro nung time na yun, hindi natin alam kung ano nararamdaman ni Josue. Sabi niya, parang malaki siguro responsibilidad kung bibigay sa akin. Siyempre, siguro alam din ng Diyos na medyo parang mina din yung loob niya, no? Kaya pinalalakas siya. Huwag kang mag-alala, magpakatatag ka, maging biyasa ka din sa kasulatan na yan para magampanan mo yung Tapos dito pinakita rin dito kung paano yung preparasyon, kahit sa aming binanggit ni Brother Red pa yun na nabanggit niya ng pahapiyaw. Katulad yun, biglang nawala si Brother Greg, hindi natin alam. Hindi ko rin alam na magpapatuloy ba natin yung ganitong gawain. Kasi ako rin, medyo gulat din. Oo. Tapos nagkakasalamat din ako kay Brother Ron kasi sabi ni Brother Ron sa akin, hindi kita pabayaan, Brad. Yun, tuloy-tuloy lang natin. So, hindi natin alam, ang malay mo, Diyos din may kayusan niya, hindi natin alam eh. Parang ganito rin yung nangyayari. Ibig sabihin, ang punto doon, kahit may sino yung mawala, may hahalili, no? At hindi pwedeng ang salita ng Diyos mawala, magtuloy-tuloy pa rin siya. Yun yung punto doon. Kinikita dito. So, yun lang, Brother. Ay, Sister Roxanne. Ayun po, karagdagan lang po sa sinabi ni Daddy yung tungkol sa example ng kay Brother Greg na wala. Si Moses po, isa po siyang role model sa atin na yung pagka-faithful niya, tiwala niya na hindi niya question yung Diyos na magpapatuloy ba yung plano mo na parang mamamatay na ako. Hindi niya question yun because tinanggap niya ng buo yung hanggang doon lang siya kasi tiwala siya na yung Diyos kung ano yung sinabi niya, yun yung matutuloy. Isa din po example ng tao na ganun din yung paniniwala sa Diyos na kahit hindi siya yung tumayo sa lugar na yun nagagawa ng plano ng Diyos, kukuha yung Diyos ng tao na magtutuloy nun. Ayun po yung references yung sa Esther 4:14. Esther 4:14. Sa Tagalog, saan na ba? Wala yung Tagalog ko. Saglit lang po. Tagasan ako ng Bible Tagalog. Ito po. Sa Esther 4:14 nakalagay, sapagkat kung ikaw ay lubos na tumahimik sa panahon ito, ay magtataglay nga ng katiwasayan at kaligtasan pa rin yung mga Hudyo sa ibang dako. Parang mas maganda po yung 4:14 ng Esther. Mas maganda po yung translation ng ESV, pati ng NIV, nakalagay, for if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place. Kumbaga, yun kasi yung panahon na
tungkol yung kwento ni Esther, nakausap siya si Mordecai na dapat siya yung kumilos para maligtas na yung mga Hudyo. Tapos Kasi kina-question siya ni Mordecai nung panahon na yun. Tapos grabe yung pagka-faithful niya mataas na na, position niya. yes, opo. Yung pagiging faithful niya na kahit hindi pa ako yung kumilos sa panahon na yun, meron at meron kukunin ng Diyos sa mga tao para magpatuloy. Ayun lang po. At nangyari nga yun. Nangyari yun. Siyempre, salita ng Diyos yan. Kaya alam namin ng Diyos yung sitwasyon na doon. Igiras para matupad yung layo niya. Okay, ano. Meron pa tayo matututunan dito. Halimbawa, yung may kumento si Sister Belen sa ganda siya. Yung isang magandang katangian na pinakita ng dalawang kalahating tribo ay yung pagtupad sa pinagkasunduan. Kanilang inalala yung kanilang pangako kay Moises noon, samahan ng siya magkalahating tribo sa pagtawid at makipagbakan. Noong unang may ulat sa bilang 22. Kaya yaman si Josue na yung nangunguna sa bayan, hindi nila tatalikuran yung kanyang pangako. Ito isang katangian na magandang pala natin mga Kristiyano na tayo tinupad sa pinagkasunduan. Kagaya ng nakasulat sa Mateo 5:37. Sabi dito, sabihin mo na lang na oo at hindi ko hindi. Kumbaga, yung ating pagtupad sa kasunduan, napakasama. Yung sinabi, ay pangako namin kay Moises yun. Iba na ang mga iba. Tapos po. Kaya nga pinag-WhatsApp na siya. Wala hindi pa pasok eh. Ganyan na po ang lako na bago dito. Pero Nanay yan, nanay. sa tagal po hindi nakapagod. Sige na. Ay, dito ka na, Brad. Kasya na. Dito ka na eh. Yung nag- Dito kami. Naligaw na ako, hindi ko na alam saan na. Ganda rin po tayo ni Esther. Sige, sis, dali Ay, na. ay, tama, no? Yung ano yung napagkasundoan, hindi pwede. Ay, ano, noon pa yun eh. Iba pa yung panahon noon. Yun ang pagkasundoan. Sa party nilang dalawa, kay Josue, tumupad siya sa pinagkasundoan. At sa party nung, ano, yung dalawang kalahating tribo, di ba? Saka walang politika. Parang pag, di ba karaniwan yan, gano'n na, pag iba na namumuno, di ba? Opo. Yung Change kanyang system. plano, iba, kanyang plano yun. Baga, hindi lang yung plano masabi, siya pa rin ang sila. Kaya ako na pinuno ngayon. Eh, ganito, mas maganda yung sistema natin ngayon. Walang politika. Sa party ni Josue din. So, pinapakita rin yung ibig sabihin, iba talaga yung politika doon sa kaisa ng Diyos. Kasi yung sa kaisa ng Diyos, hindi ganun ang mentalidad ng tagasunod niya, di ba? Meron talagang kaayusan. At saka yun, ano, yung sa party ng dalawang yung pinuno at ng dalawang dalawang. Kaya naging maganda yung ano eh, yung samahan nila yung slave pumasok sa yung pangako. Kaya meron din inanda si Sister Kelly na kontento sa argument. Sa magandang araw ng Josue, ay pagpunta ko siya ng mga sa podcast ang mga salita. Hindi nila kaya ang siya ng isang pagtutulog ng moment. Nandang sa Panginoon ang dalawang kalahating tribo at sa pangalan ng buhay para sa kapatid. Kaya bilang Kristiano, walang lang dalawang kalahating tribo ay magpakita ng pag-ibig sa kapatid natin sa palamutin. Eh, bahagi ng pagtupad sa kasunduan, kaugnay din yung ano eh, yung pagmamalasakit dun sa ay safe na kami dito eh. Diyan, mapapahamak pa kami. Hindi kayo na lang makapag-ibig. Kapatid nila yun eh. Kaya pagpapakita ng pag-ibig na sila ay para bang yata kami magiging masaya kung kami dito maginhawa na pahinga na kami, tayo yung pagod pa dyan. Di ba? Kaya mas isang puwersa tayo. Yan. Kaya sa ganun din sa kapatiran, ano, tayo ay magpapakita ng pagmamalasakit, sabi nga sa Mateo,
yung katangian ng tunay na alagad, yung pag-ibig, pakita ng pag-ibig. Especially to the household of faith. Sa kapalit sa pananampalataya. Dala sa is no. Opo. Okay. Meron pa kayong karagdagang punto doon? Meron pa, brother. Yes. Adagdag ko lang doon sa sinabi ng brother Rocky na parang proven talaga yun na hanggang sa panahon natin na pag tayo na nanampalataya talaga sa Kanya, na walang doubt o duda, talagang ang Diyos ay sumasa atin. Yun ngayon sa verse 9 na sinabi na magpakalakas kang pagkatapang ka kasi kahit ano mang gagawin mo o susuungin mo ay ako'y sasasayo, magpakasaya, ako'y sumasayo magpakailanman. So, pag talagang ano tayo, yung nananampalataya talaga na kahit anumang larangan ng pupuntahan natin o susungin natin, talagang siya'y sumasa atin. At wala namang duda yun. Grabe. Tama. Yan po. Tama yan. May Dan, pinalalakas sa loob. Mm. Sa pang huling punto na gusto ko ipagyan dito ay yung ginawa ng mga ng bayan, na sinuportahan nila si Jesus. Mm. Hindi sila ng kanya-kanya. O, tama. May pagkakaisa. May pagkakaisa. Ikaw, ang pinuno ngayon, kasama ka namin. Kaya mo yan, Josue. No, huwag kang matakot. Di ba? Kung kayo yung si Josue. No, pinuno. At ganyan ang maririnig niyo sa bayan. Di ba? Sa huling mga salita nila sa kabalata. Sino mang maging magsiklaba sa iyong utos, hindi makinig. Mm. Lahat ng iyong dito sa kanya ay makapatay. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang. Galing siya sa bayan. Mm. Di ba? Ang gandang ano yun, pampasigla. Gagana si Josue. Di ba? Kaya pwede natin kaya ito sa kahit sa pamilya, di ba? Sa magulang natin, sa mga sa buhay, sa kapatiran, hanggat ang kanyang ginagawa ay naayon sa karooban. Huwag lang yun siya talagang medyo para bang nagpapaka-ipokito na o nagpapaka. Pero siyang pansariling motibo na hiwalay sa karooban ng Diyos. Ay kailangan talaga magandang tanging sinuportahan ng bayan. Si Josue at Beth ay magandang tanging sa Kristiyano. Meron ba kayong karagdagan sa mga ayaw lang gusto? Sige, no? Kasi may power kasi sa Roxanne. Sa ano po, ayun po, karagdagan po dun sa kakabanggit nila. Isa pong reference is yung Roma 13:1-5, pero basahin ko lang po yung 1. 13:1. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang kapangyarihan niya ay inirang ng Diyos. Parang inutos din po yun sa atin na kung sino man yung inihalal, kinasihan niya ng Diyos. Hindi yun makakarating doon sa posisyon na yun kung hindi yun kasama sa plano ng Diyos. Parang sabihin po natin ngayon, example, yung kay Marcos. Siya yung inihalal ng Diyos, pero nasa plano ng Diyos na mahalal siya dahil align yun sa plano niya. Hindi kasi madami sa panahon ngayon na hindi kami susunod kasi magnanakaw yan, ganyan, ganyan. Pero hindi naman natin alam yung bigger picture na plano ng Diyos, ba't siya hinalal doon. Ayun po, painutos din sa atin yun na magpasailalim, may respeto kung sino nilagay sa taas. Hindi magpasakop. Opo. Kahit man lang, kahit sabihin ikaw ay hindi sang-ayon, pero hindi dapat maghimagsik. Yes. Hindi tayo dapat magbibinti. Ang papel lang natin ay magpasakop. Kasi walang ang Kristyano, talaga na pangit na ginagawa, huwag sundin. Huwag lang yung basta labag sa Kristyano itong Opo. hanggat na nandun sa makatwirang sistema, kahit sabihin nila taasan ng buwis. Para tayo magagawa niya. Mag-rally ba tayo? Ay, tayo yun. Tara, dala kayong plaka. Magbabayad na lang kasi yun ang ano eh. Wala din, di ba? Ay, kinukurp lang yan. Hindi na natin gamitin. Hindi na natin sa klaw Yun. ang Basta, kung anong gagawin pasako, nila. wala kasi yung sinabi sa Roma 13, di ba? Pero kung wala, sila ganito, walang gano'n. Opo. Basta ang bottom line niya, basta
sumunod muna tayo sa Diyos. Pero in general talaga, Opo. wala naman silang matino na wala. Kasi malay natin, panahon ngayon na babagoy na ng Diyos ang sistema, kumbaga pakorap na yung mga tao. Malay natin, nilagay dyan si Marcos kasi isa siya sa magpapakorap ng sistema, yung babasag ng Ay, yes. sistema. Meron din nga naman. Diba? May ganong ano Baka siya yung eh. gagamitin para ano. Opo, para masira yung sistema. Kasi hindi naman tayo sa panahon nila, Daniel, pati yung sino pa ba yun? Yung mga binata na nilagay kasi ayaw yumupo sa ano. Hindi naman tayo sa panahon na may utos ang Diyos dito, tapos may lumalabag dito na ginawa ding hari. Siyempre, kung sa panahon ngayon, doon tayo sa utos ng Diyos. Pero ngayon, papasakop tayo kung sino yung nilagay ng Diyos. Sa bayan, sa Israel, di ba, yung hari. May mga hari tiwalay. Opo. Pero hindi sinasabi ng Diyos na, ano na yan, papalisin niya sa trono. Ang nag-asot. Pero hindi nangahulugan, tulad dito, hindi lahat ng ginagawa ng balakid na hari, sinusunod ng mga David. Kasi balakid eh. Pero hindi, wala sa isip nila na patalsingin sa trono. Hindi sila susunod kasi medyo labag na sa batas Mosaico eh. Hindi, ano ba, nagtayo sila ng mga idolo, tulad ni Manasseh. Di ba? Mali yun, hindi sila susunod. Pero hindi pumasok sa isip na yan, ako na dapat yan. Oh. Di ba? Yun ang punto natin na sa ano mo. Kahit anong ginagawa nila yan, hindi papasok sa atin isip na, ay, palitan na yan. Wala yun. Basta pasakot tayo. Yes. Pagkat ang punto yun. Kaya kung wala na tayong karagdagan, di natin si Bando Robert. Meron lang importanteng ano. Sabi na, di ba? Alam mo sa tayo sa Hindi po. May upuan pa naman. susunod, ano, tutuloy na tayo sa Barata 2. Opo. At least, hindi mahuli si David na. Nakaano kami. Nakalis sa bay. Summary lang para ma-make sure na ipiligyan ko yun. Hindi pa sa Pagka nasa convention yun ngayon, may convention yata sa Australia, tama? Tapos na. 2 araw. Sila, May convention sa Australia, yung mga Bible students doon. baka sila, Zoom din yun, Zoom din. Yung mga malalapit na kakaano. Apo, Pero Zoom din system, hindi. apo. Mga Polish brethren sa Australia. No, yung kay Brother, so yun, Kasi ang nag-inform yung po sa mag-asawa, di ba, Polish yun, yung, so sayek ba yun? sila sister Alma. Sa ano, di ba, Polish yun? Opo. Pero nasa Australia. Sila sister Eva. Andiyan na si Mari. Papasukan niyo. Si sister, ano ba, ano ba apelido nun? Kapchik? Chap lang. Chap lang. Sino yung Chap Kapchik? Brother Adam. Ah, Sister, di ba, nasa Australia rin yun? Opo. Sila yung nag-message niyo. Wagin mo si si Kuya. Yung nagkausap daw eh. Nagkausap ko. Kasi meron din silang, ewan ko lang, baka May yung nakausap kausap? niya. Ano siya yung, Bible study. kasabay din dito. Oo. Siguro kausap niya doon. Nag-aano siya, Magkasabay ng oras. Pangalan. That's one of the Ay, yan ang, meron tayo sa ano. mana. Hindi. Medyo na-interrupt din tayo. Kaya, tayo. January 20. So, ang ating pag-aaral ngayon sa Daily Mana nasa Revelation, chapter 3, verse 5. So, babasa na lang. Ano? Ayun yun. Tagalog. Tagalog po. ako na. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Pati komento? Tuloy. Ang mga tapat na nagtatagumpay ay nag-iingat at pinanatiling walang mantsa ang kanilang mga kasuotan
mula sa sanlibutan. Hindi nila dinumihan ang kanilang mga damit, iniingatan nila na ang kanilang mga damit ay hindi mamantsahan sa sanlibutan. Sa simula't simula, hindi nila pinahihintunutan na madungisan sila ng kasalanan na maghihiwalay sa kanila sa Panginoon. Bagkus, kaagad-agad nilang hiniling ang mahal na dugo at makamtan nila ito para mag-alis ng bawat mantsa. Mariin nilang tinututulan ang kasalanan at nagsisikap sila na hindi madumihan ang kanilang kasuotan upang hindi sila mahahawakan ng kaaway. Hindi sila nadakip ng dyablo. Pinakikita ng lahat na ito ang buong pagpapasakop ng kanilang mga kalooban sa kalooban ni Kristo. Sila ay namatay na kasama niya kung kaya't hindi nila nais gumawa ng kasalanan. Salamat. Yun yung ating dilimana ngayon. Pressing relationships. Parang nahirapan tuloy ako sa Tagalog. Baliktad. Hindi ay may Tagalog. Oo. Hirap kasi may stress dito. Oo. English ang ano ko dito, daily mama. Ano kasi Brad, yung Patungkol sa mga ito ay sa mga Kristiyano dapat tanong tinigil. Kung kaputi ang damit, siyempre spiritual na masuotan to. Magagawa natin yun na pinakikita lang dito, wala tayo dapat na hindi tayo dapat magpakamanhid na gaya ng ginagawa ng kasalanan sa libutan na parang itinutuloy na ng normal yun. Totoo, kahit tayo Kristiyano na, hindi perfect. Kahit yung kapiro ko kapatid dito mga kapatid. Ang pagiging hindi perfect, ibig na yan. Kung tutusin, kung ako tatanong niya personal, hindi ko gustong katwiran lagi ng tao. Pasensya na po, hindi ako perfect. Kasi given na yun eh. Hindi mo na pwedeng sabihin, hindi ako perfect kasi wala naman pwede tayong makita ng ganun. Eh lahat tayo pwedeng madumisan. Pero ang punto dito, yung tayo ay mamihasa na sa paggawang kasalanan para bang wag niyo kung ang lagi na lang nating katwiran sa buhay pag nagkakamali o mga taong namimihasa na sa pagkakamali ay wag niyo kong husgahan. Mabigyan mo lang ng katwiran yung gawain yun na kung tutuusin yun talaga ang gusto mong gawin. Pero ang palusot natin ay huwag niyo kong husgahan. Para bang inaabuso na yung ganoong sinabi ng Panginoong Hesus. Kasi iba kasi ang masasabi ko lang doon, iba yung walang perfecto, pero posible na maging malinis ang konsensya. Opo. Iba yun di ba ba? Sister Miling, walang perfecto, pero pwede nating gawing malinis ang ating konsensya. Yun ang ibig sabihin dito yung sa 3:5 ng Apokalipsis na manatili tayong yung kaputian ng ating damit. Kasi hindi maiwasan na hindi pa rin tayo perfecto. Pagkakamali tayo. Pero kung pagsisisihan natin at hindi tayo mamimihasa at magpapakamit sa muli, napapanatili pa rin natin yung kalinisan na kaputian ng damit bilang Kristiyano. Sabihin yan din yung pagnanais hindi na maulit. Merong isang magandang halimbawa dito kapatid. Ito isa sa saksi ko narinig. Share sila pa dyan ng kwento. May mga tao, halimbawa ikaw, nakakati sa kasada na may putik sa tabi at may basa. Iba yung may dumaan sa sakyan na tinapsikan ka ng putik. Ano gagawin mo? Ayaw mo naman. Yun namang naglalakad may putik na rin. Ako na rin. Diba, mapapalit tayo ng damit, tapos lalabas natin yun. At yung susunod, yung malinis damit. Sa ganun para, kahit tayo perfecto, napapanatili natin yung kalinisan bilang isang Kristiyano. Ibig sabihin, sa hindi natin kagustuhan, nagkakamali tayo, pero hindi natin pangangatawan na, hayaan mo lang marumi ang damit ka. Napapalit tayo para mapanatili malinis yung damit.
Pero meron nga iba, sabi niya sa akin, tuloy nung isang kapatid na nag-met sa akin, meron tao, nakakita ng puti, naglubalo. Yun ang maraming tao sa ngayon. Gusto nilang maglubalo, ay puti, kinahit pa nila. At nasisiyahan, hindi sila handang magpalit. Pero tayo pwedeng makamalit ng pagkigal, pero gusto natin na palitan yun. Yun ang niludok dito na huwag tayong maging unspotted. Sabihin yun, panatilihin natin yung kalinisan, laban natin yung tubo ng Panginoon Jesus sa bilan. At yun ang gawin natin maging panindigan din ng isang Kristiyano. Kasi dito kasi sa Apocalypse ang alam ko dito yung sa Panginoon Jesus mismo na isalita dito para makamit niyo yung mana na buhay. Tunay na buhay ay ganito ang katangian na damit ang atin. Salamat. Sino pa? Ayun nga, yung sabi ni Brother Will na sumubsob na nga, ginusto pang magpakasubsob. Kumbaga, yung lalo na tayo, no? Para sa akin lang naman ganito, yung sa akin. Yung alam na natin ang tama bilang Kristiyano. So, in case man, kung magkamali, parang hanggat maaari, hindi na intention, no? Hindi na. Yung parang aksidente. Kasi iba yung intention mo talagang gawin. Kahit alam mo sa isip at puso mo na hindi yung kalooban ng Panginoon. Sorry, pero sabi nga, hindi tayo perfect. Pero wag naman nating, palagi na lang yun ang rason. Palagi na lang yung rason. Tapos continuous yung pag-aaral natin. Although, may ganun po talaga. Minsan. Pero, sana naman no, yung sabi nga ng Diyos na hindi naman siya talaga siya kayang daigin bagkus. Talagang siya talaga ang magwawagi. So sana hindi naman darating sa punto na huli na ang lahat na magsisisi ka. Hanggang maaari, kung ano man para sa akin lang, kung ano man nagawa na sa araw na ito, bago matulog, di siyempre, hingi mo ng kapatawaran sa Panginoon. Yun, at saka sisikapin na sana, harinawa, hindi na uulitin. At kung sakaling hindi man talaga maiwasan paulit, hihingi pa rin ng kapatawaran. Huwag lang yung doon na lang talaga na magmamatagas ka pa na, o bakit, yun nga sabi ni Brother Will. Hindi naman tayo perfecto bilang tao. Pero bilang ano nga, kasi nga sabi sa pinag-aralan natin, bagong creation na tayo. Pilitin natin, sikapin natin na talikuran na yung dating tayo at harapin na yung spiritual na mga bagay-bagay. Yun po. So, dasal palagi na sana nga wag matukso sa mga bagay na hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon. Yun lang. Salamat. Yan yung ating so tama yung mga binanggit mo sa ating panatilihin natin yung nagkaroon ng bayad naman siya. Kasi sabi dito, panatilihin din natin na huwag tayong yung tama yung sinabi ng yung parang yung philosophy yung sinasabi na oo, ganun. Alam naman natin talagang itong panahon na to, hindi ito yung panahon para pero tayo bilang isang Kristiyano na pagsumikapan natin na wag na magkagawa ng pero talagang normal lang yun, tama yung sabi ng David. Isa sa pananalita natin, nagkakaroon na tayong kasalanan. Isa sa kaisipan natin, maraming tayo. Pero yung willingness natin na baguhin, nando doon. Kasi bilang Kristiyano, hindi dapat natin maging isang parang panang dahilan yun, yung habit o ganun. So, kaya sabi, tinanggap natin ng buong ang Panginoon Yesus bilang ating tagapagligtas. Ganun din dapat kung ano yung ginagawa niya, tanggapin din natin kung ano yung gusto nila talaga. So, yun lang, pero sabi, wag nating maging practice, yung maging makasalanan,
Willing practice. Meron kang anak? Hindi ko mabuo yung komento ko pero nakapokus po kasi ako dito sa The Faithful Overcomers. Ibig sabihin, patungkol sa mga Kristiyano, consecrated ones, little flock. So, faithful overcomers, kaya siya natawag na faithful overcomers kasi na-overcome niya na yung mundo. Doon nandito pa tayo sa mundo, still in flesh, kaya tayo nakaputi, yung mga pinili ng Diyos. Kasi, nagpasailalim na tayo sa Panginoong Hesus. Kaya nga yung nakalagay dito, all this indicates a full submission of their wills to the will of Christ. Ibig sabihin, nasa ilalim na tayo ng Panginoon Kristo, na yung pamumuhay natin na kay Kristo na. Hindi sa atin na-apply na kung ano man yung mga nakasanayan ng mundo, kahit sabihin pa nilang tama. Kasi yung mundo ngayon masyadong permissive eh. Sasabihin nila na okay lang yan, okay lang. Pero sa salita ng Diyos, mali. Kumbaga nasa sa atin, nakaputi tayo, pero lumalakad tayo sa mundong ito, still in flesh. Hindi maiiwasan na mabahiran yung puti nating damit. Pero, hindi natin pwedeng idahilan na tao lang. Kasi ang tawag na sa atin, faithful overcomers. Nakalagay dito, not willing to permit sin to contaminate them, to separate them from the Lord. Tama yung sinabi ni Brother Noel na pag nadumihan ka, hindi mo hayaang nandyan, naka-display, kitang-kita yung dumi mo sa harap ng ibang tao. Kasi tayo yung magsisilbing light of the world, role model ng world habang nandito tayo. Big sabihin, pasailalim, ambassador tayo ni Christ, ni Kristo. Kasi kaya nga pangalan natin Christian. Hahayaan ba natin na makita ng mundo na ganito? Hindi naman sa pagpapakitang tao, pero ibig sabihin na sa ilalim ka ng Panginoon Kristo, dapat, yung dead with Him na tayo not willingly practicing. Ibig sabihin, ipapractice natin yung salita ng Diyos, hindi yung kung ano yung dumumi sa atin. I-practice natin para maputi pa rin yung damit natin, spiritually. Ayun po. So, yun na nga, no? Yung mga seryosong pagkakamali, yun na hindi dapat na halimbawa, nangangalan niya ka pa, kung may asawa ka na, hindi yun na dapat na kung naging over bilang matagumpay na na Kristiyano, hindi yun lang sinasabi natin na na iba naman yung puto na wala yung pagpipigil na siguro na kasama mo. Ibang naman yun ibang punto naman. Pero yung mga seryoso na ikaw ay nakapangako. Kasi decision Para ako kapag yun. binibigyan mo ng katwiran doon, hindi masabi mo lang natulog yung ating pagkakatiwa sa Kristo. Kasi silang bagay. So, yun na nga, tama yung mga binanggit niya lahat. So, bilang tagasunod ng Panginoon Yesus, unang-una, hindi tayo nabubuhay sa sarili natin. Hindi na tayo nabubuhay sa kagustuhan natin. Hindi nabubuhay na tayo bilang isang Kristiyano. So, ibig sabihin, meron nang namamala sa atin ang Panginoon Yesus sa gitna natin. So, hindi na tayo under of our willingness sa ating gusto lang natin. Hindi kung ano yung gusto ng Diyos, no? Kung ano yung gusto ng Panginoon Yesus na dapat natin gawin. So, ibig sabihin, nasa ilalim na tayo ng pamamahala ng Diyos, hindi na tayo pamamahala ng Diyos. So, yun lang. Maraming salamat at medyo mahaba ng oras natin. Public na natin kay Brother Will bilang isang kanyang tatalakayin yung kanyang talk, no? So, maraming salamat lahat at maraming salamat din sa pagdalo. At ito ngayon, yung title ng tatalakayin ng Brother Will ay makikinabang tayo sa salita ng Diyos. Okay, Brother Will? Ito yung sa pagba-commit ng teksto, ganyan yung ihanda nyo, magagamit nyo ng gadget o mismo. Sa araw-araw meron tayong mga tinataglan
sa buhay, simple man ito o masalimuot na bagay, dahil alam natin pakikinabangan natin. Halimbawa, pag malamat ang panahon, di ko ka, dahil alam mo, magpapakinabangan mo nun. Pag lalabas ka ng pangatay, meron kang payong na dala kasi alam mo magpapakinabangan yun. Eh, mamahalin bagay sa sakyan, ano man bagay na gusto natin taglin sa buhay. Kahit minsan pag nagtagal, naging abot niya. Pero sa simula talaga, papakipakinabang ang dahilan na bakit natin gusto natin isang bagay. Makakatulong sa ating pang-araw-araw. Sa Benjing pala, sa ngayon, ay mga Kristiyano ay pinag-aanan ng Diyos na pakikinabangan natin sa buhay. Na lalo na sa mga sumasunod na katayuan sa suliranin. Sa panahon ngayon, na doon ay nangangailangan ng mga tao ng gabay at gabay para harapin ang iba't ibang mga pagbabago sa buhay. Ano pa yung tinutukoy natin na inaano ng Diyos lalo sa mga Kristiyano? Hindi walang iba kundi ang Biblia. Hindi ito pera, hindi ito material na kayaman. Yung ibibigay na Diyos sa atin na tinutukoy natin. Kundi higit pa doon ang nasasakot. Bakit ba sabi natin na ang inilaan ng Diyos na ito ay masasabi sa pakinabang? Sa Kalawang Timoteo 3:6, mababasa natin ang sinabi dito sa Kalawang Timoteo 3:17. Ang sabi ay, ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsasara, sa pagsuway, sa ikatututo na nasa kapiliran. Upang ang tawa ng Diyos ay magsakdal, tinuruan lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay. Bakit ang salita ng Diyos, kasulatan ay sabi dito, nasa kinasiyahan ay kapakipakinabangan. Dahil ito yung nagtuturo, nagsasala o nagtutulilo, sumasaway para tayo maging makatwiran. Ay parang bawang bulak na pag-isip. Dahil sa ngayon, marami yung mga tao na upagpasya na akala nila yung nasolusyon, pero nandiyan yung sa normal na nagiging alakaran ay dapat siya na okay lang ang pamilya kahit wala ang ina. Gusto na yung proud single mother. Proud single mother, ang anak mo, proud fatherless boy. Dapat ay single mother ka. Dapat ang anak mo, proud fatherless boy. Parang pangit, pakinggan, ano. Pero, tututusin, yun ang, kapasok. Yun ang, andyan yung pagkaganap ng treatment dahil sa kanila, sa kahirapan ng buhay ang katwiran. Ito na dahil yun ang nagagawa. Diba ba? Sa ganyan ba, tinuturuan tayo ng Christian na maging makatwiran, kaya ito yung nagtuturo sa atin. Meron akong naisip sa alang-alang dito na ipag-isip kung paano ang Biblia ay saan inihalan tulad ng salita ng Diyos. Na kahit tayo, hindi natin hinahayaan natin na mawala ito sa ating buhay, sa ating bahay, sa ating pag-alis. Dala-dala natin ito. Doon inihalan tulad ang salita ng Diyos na kapakipakinabangan. Halimbawa, ang Biblia ay inihalan tulad sa tubig. Kapakipakinabangan ba ang tubig? Oo. Pagagamit natin yan sa paglilinis, diba? Sa pamatid-uhaw, para manatili tayong buhay. Sa mga nagtatanim, kailangan nila para lumago ang halaman. Diba? Lalo na pag may mga trahedya, kailangan din ng tubig. So, diba? Para linisin yung bangketa, tubig din ang ginagawa. Marami pang iba. Hindi mabilang ang dahilan. Ngayon, bakit may ihalang tulad? Papakipakinabang ang salita ng Diyos dahil ito ay tinulad sa tubig. Bakit kaya? Ang sabi ng Deuteronomy ng Diyos, mamaya ihanda natin yung awit.
uno ba? Pero ngayon, ito muna sa Sister Sister Mila, pwedeng mamaya basahin mo yung awit uno. Pero ngayon, basahin muna natin ito. Awit Kayo na. 32. Sabi, mamaya awit ni Sister. lang. Dito sa awit 32, kabanata 2, ang sabi ay, ang aking aral ay papatak na parang ulan. Ang aking salita ay bababa na parang hamog. Gaya ng ambon sa malambot na damo at gaya ng mahinang ambon sa gugulayin. Sa mga maghahalaman, napakahalaga na ito. Sa amin nga, yung bahay namin, tabi ng baktan. Irigasyon yun. Minsan, nagtatabot ako ng mga nagtatanim kasi minsan, nababawasan yung tubig sa kanilang palaya. Yung pala, yung isang pagkakuha sa saka, hinarangan yung dahil yung tubig, inipat doon sa kanya. Kasi nagkakatapo, hindi naman wala, parang nagkakatapo, bakit yun? Kasi alam nila, napakahalaga na yung sa oras nila, dapat may tubig yung kanilang halaman. Para yung kanilang talim, masagana ang amin. Yan. At sa lugar naman na walang ganon, yung hamog, ang tumutulong para na isang anyo rin ng tubig para lumago yung panaliman. Kaya pag mayroong tubig, buhay ang parang, di ba? Nagbibigay ito ng buhay. Sister Miri, parabasa nga yung awit kabanata 1. English. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. One lang. Di ba? Isa sa 2. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Yan. Napakagandang sinabi ng salmista sa kanyang awit, di ba? Na kapag ang isang halaman ay nasa tabi ng... Ay, 3 pa pala, sorry. Sa 3 pala. Nanay tres. Tuloy niyo sa 3. He is like a tree planted by the streams of water that yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Sinabi dyan, di ba, yung kautusan ng Diyos. Kapag ang isang tao, ang kanyang kasayahan ay nasa salita ng Diyos, binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Kapag ganun ang tao, nasisiyahan siya nandito sa Diyos, makikinabang siya. Kasi, hindi natin tulad siya sa isang puno na nakatanim sa saan? Sa tabi ng daluyan ng tubig, di ba? Sa siping ng agos. Ano ang asahan natin sa isang halaman? Puno man yan. Wala. Kaya nasa tabi ng agos ng tubig. Lalago, Mabunga. mamumunga, patuloy na lalaki. At kapag ang isang puno ay malago, mamumunga, marami ang nakikinabang din. Hindi lang siya. Pinupuntahan niya ng ibon, di ba? Patatayo niya ng pugad, sila paparami. Nagbibigay ng dilim sa tao. At nagdudulot din niya ng pagkain. Diba? At nakukuha siya ng panggatong. Diba? Ang daming pakinabang sa isang tao, sa isang puno, na nakatanim sa tabi ng agos ng tubig. Ganyan parang isang tao. Kapag nasa tabi niya, hindi malayo sa kanya yung salita ng Diyos. Hindi siya matutumba. Dahil nagtagtuyot. Kasi kahit tagtuyot, wala siyang problema dahil nasa daluyan siya, nasa bukal. Agos ng tubig. Wala siyang suliranin doon. At nagiging pagpapala siya din sa ibang tao. Dahil hindi siya pagmumula ng problema, magiging solusyon siya sa ibang tao. Bibigay ng Oo. magandang simoy na Oo. Presko, diba? Diba? Kaya ganun ang tao. No? Kabaliktaran ng tao na lumalakad na kasama na, sabi dito ay masama. Kasi kabaliktaran ng mga yan. Kaya ganoon kahalaga yung salita ng Diyos kung bakit ka pakinabang. Para itong tubig. Kaya hindi natin hinahayaan na mawala yung literal na tubig sa ating buhay. Kahit tayo alis ng bahay, nagdadala tayo. Kapag nakagusan natin mga bibili tayo. Kaya dapat ganyan din ang tuloy ng salita ng Diyos. Parang tubig.
Huwag kakalimutan. Ikalawang punto na doon ay pwede natin mainanag mo ng Biblia ay yung nasa awit kabanata 119. Ano po yung 119. 90. Awit 119. 105. Okay, andito. Sabi dito, sabi dito, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Okay. Inihalong tulad ang salita ng Diyos sa ilawan. Ang ilaw ay, literal na ilaw ay natural, kapakipakinabang ito kahit na nung hindi pa uso yung Gregorian ilawan, kahit yan ay hindi kasi intindi ng liwanag sa kayo, pero yan ay talagang hindi minamaliit, napakahalaga niyan. Bakit? Kasi ang isang literal na ilawan ay nagbibigay sa atin ng tamang direksyon, lalo na sa, siyempre, automatic yan sa madilim yan ginagamit, kaya ang ginamit ng ilawan. Ang isang ilawan, lampara, o kahit modernong ilawan ngayon, ay tumutulong sa atin dahil nilalayo tayo nito sa panganib. Di ba? Mabangga, mahulog, di ba? Makadisgrasya. Tinutulungan tayo ng ilawan na makarating sa ating pupuntahan ng mas madali. Di ba? At mas ayos. At tinutulungan tayo ng ilawan na masumpungan natin ang ating hinahanap. Hindi natin makikita sa dilim ang mga importanteng bagay na gusto natin. Kaya doon para inahalong tulad ng Biblia ang salita ng Diyos sa ilawan. Ibig sabihin, tulad ng literal ng ilaw, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng liwanag para ilayo tayo sa panganib. Nagbibigay tayo ng tulong para makarating, makaabot yung gusto natin puntahan at makita yung mga bagay na masagot yung maraming katanungan natin sa buhay ng ating hinahanap. Hindi ito galing din sa mga makasangin sa kapanungan. Oo, nagbibigay ito sa atin para pakain tayo sa tamang landas sa buhay. Hindi tayo tuturuan ito na pahamak. Kahit minsan, ang sinasabi ng Biblia ay para manlabag sa ating kalooban. Pero kung susundin natin ang sinasabi ng Biblia, doon natin makikita na inaakay pala tayo dito sa tamang landas. Ang ilawan ay hindi nakalagay sa likod. Dito ay naratibat ng nasa unahan. Diba? Ibig sabihin, doon din natin dapat ilagay ang salita ng Diyos sa harapan ng ating buhay. Lagi nating nakikita. Kaya tulad ng isang ilaw na nagbibigay sa atin ng liwanag, ganun kapakinabang din ang salita ng Diyos. Isa pa, pakibasa nga Sister yung Kawikaan, Kabanata 3, hanggang 5. Dito, inihahalin tulad ng ang salita ng Diyos sa kayamanan at tatag. Sa Kawikaan, Kabanata 3, hanggang 5. Anak ko, huwag mong kalimutan ng aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking nakautos. Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay ay kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong liig, ikintal mo sa iyong puso.